from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Okay, thank you. Maraming salamat sa ating introduction, ano? At nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWAD, 1098 kHz sa inyong talapitan at ang inyong lingkod po ay si Dr. Jake Ortiz. At inintay ko yung pagpasok natin kasamahan si Dr. R dahil mukhang may mahalaga pang ginagawa. No? Pero alam nyo, hindi natin pwedeng hindi pag-usapan ngayon yung nangyayari doon sa Middle East. No? Tatalakay tayo ng ibang issue pagdating mamaya ng ating kasamahan si Dr. R. Alam niyo mga kababayan, yung nangyayari ngayon doon, patuloy yung palitan ng missile ng dalawang panig, itong Iran at saka itong Israel. Marami na rin namamatay sa Iran at marami na rin napupulbos ng mga bayan. Ganon din naman ang Israel, napupulbos na rin dahil sa dami ng nakakalusot ng mga missile papunta sa Israel. At isang masaklap ngayon dahil kahapon binomba ng mga Amerikano o ng Israel ang isang bangko doon po sa Iran na maraming namatay. No? So ngayon, ang sinabi ng Iranian authority, gaganti sila lahat ng bangko na pag-aari po ng mga Israeli at saka Amerikano doon po at mga sumusuporta sa gira laban sa Iran ay bubumbahin na rin ng Iran. So ganyan po ang ngayon ang pangyayari doon. Alam nyo, pagka akala natin na yung pag walang epekto sa atin yun, ano? Ang isang malaking problema dyan ngayon, kung wala na hong bangko na mag-ooperate sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia, sa Bahrain, sa Kuwait, paano ngayon magre-remit ng pera? Itong mga kababayan natin na nagtatrabaho pa doon sa Middle East. Paano ngayon ang remittance nitong halos 2 milyon daw na mga kababayan natin na nagtatrabaho doon? Yun ay isa na nahaharap na medyo problema kung paano sila makapag-remit ng kanilang natural kasi yung pamilya nila andito po sa Pilipinas. Pagkatapos, umaasa ang kanilang mga pamilya na sila ay pinapadalhan regularly ng kanilang kung sino man, anak nila, asawa, ando nagtatrabaho po sa Middle East.
So yun ay isang malaking problema na harapin natin dahil kung at nabasa ko kanina, yun daw Citibank, isang American bank yan. Isasara nila lahat ng kanilang bangko sa United Arab Emirates. Dahil yun po ang yun ang panganib na haharapin ngayon na ang tatargetin naman ng Iran ngayon bilang ganti doon sa ginawa sa kanila kahapon na andun yung mga maraming tao doon sa bangko sa Iran na binumba ng mga Amerikano at ng Israel. Nagtataka naman ako bakit bubuhayin ng bangko. Hindi naman military target yung mga yan. Hindi naman yan ay sila yung nagpapalipad ng missile, hindi naman ho. Kaya itong problema sa gira na to, yung Israel at saka itong Amerika, kung sino-sino na lang ang kanilang tinatarget, katulad nga ng umpisa, ang tinarget nila yung eskwelahan ng maliliit na bata. Mga babaeng kabataan na nag-aaral, 170 na mga little angel, mga tatawag natin kasi mga bata pa yun. Mga bata, wala pa atang kung yun ay mga toddler lang o yung wala pre-teenager age, no? Pre-teenager. So kawawa yung tapos tinatatwa pa ni Trump na hindi niya daw alam, ay lumalabas talaga sa investigasyon, missile ng Amerika tumama doon, yung tumahok. Kasi marami naman nakakita, meron namang mga video na nakikita kung anong missile talagang tumama. So yun ito po ay war of attrition na tinatawag. Bubombahin sa kabila, magaganti ngayon ng Iran. Binomba yung bangko, bubombahin nila din ang mga bangko doon sa United Arab Emirates. O sa Kuwait, sa Bahrain. Iyon ang katanungan na malaki ngayon. Paano ang ating mga kababayan doon na umaasa na kung sila pa ay nasusweldohan sa ngayon, ay paano magpadala ng pera sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Yun ang isang malaking katanungan. At yung isa pa, mga kababayan, katulad ng United Arab Emirates, yan, na katulad ng Dubai. Ang Dubai po, yan ay ang pangunahing, yan ay yung tinatawag na finance center ng Middle East o isa sa finance center sa buong mundo, ang Dubai. Yun, wala naman hong negosyo ang Dubai na sabihin mo wala naman silang langis na sarili nila. Andyan lang sila dahil sila ay marami pong dyan ang financial center. Ngayon, paano ngayon kung at ang isa sa pangunahin nila na industriya, yung tourism. Paano ngayon kung ang tourism nila ay bumagsak at wala nang pupunta? Sino ba pupunta ngayon dahil nagigira doon? At kung sakaling hindi titigil ang gira na yan, ay maaring masira ang buong Dubai din. Ano? Kaya lang hindi naman sila tinatarget talaga ng Iran. Ang tinatarget lang ng Iran yung mga military base. Dahil natural naman na siguro meron na mga backdoor na pag-uusap itong Iran at saka itong United Arab Emirates na sinasabi ng Iran, ang tatargetin lang namin yung mga military base yan ng mga Amerikano. So, pero ang problema dyan ngayon, kung wala na akong pumupunta dyan at nung isang araw nga na pinapanood ko, lahat po ng mamahali na hotel po dyan sa Dubai. Yung mga 5-star hotel na ang umaabot ng halos 2,000 ang bawat kwarto. Yung 3 days stay mo, $2,000. Binagsak na nila ang presyo Pero wala pa hong dumadating na turista. Natural, wala namang pupunta dyan dahil baka mamaya maging collateral damage siya. Ang isang hindi maganda na pangitain, kundi yung mga kababayan natin doon na nagtatrabaho sa tourism industry, na yung mga katulad dyan sa hotel, yung mga driver at iba pa na mga cook na yan na nagtatrabaho doon,
yung sa service ng hotel. E paano ngayon kung wala pupunta? Wala na akong tourism. Magsasara ang hotel ngayon. Hindi naman pwedeng manatili sila doon na wala nang pangpasahod ang kanilang mga kumpanya. So isa po isang problema na malaki yan. Kung mawala ng maraming ng trabaho, yung marami nating kababayan doon, kaya bang i-absorb natin dito sa Pilipinas? Pag umuwi yan, sakali nakauwi, ano ngayon ang gagawin mo? Dahil wala namang nag-aantay ng trabaho sa Pilipinas. So napakalaki ng problema natin dito po sa ngayon sa Pilipinas. Pero ang ating gobyerno ngayon ang iniisip kasi impeachment ni Sara Duterte. Yun ang kanilang pinagtutuunan ng pansin. Hindi nila tinitingnan yung kapakanan ng ating mga trabahador doon po sa Middle East. Ang nasa isip nila ngayon kung paano manalo sa 2028. Yun ang mga nasa isip nila eh. Nagpukumahog sila na ma-impeach itong si Sara Duterte kasi baka sakali na yan ay ma-impeach ng tuluyan pagdating sa Senado. Pero mga ang sasabihin ko, suntok sa buwan. Suntok sa buwan. Wala pa nga ating kasama. Wala pa sa ngayon. So yan ay doon sila nakatuon. Nagpansin nila sa mga ganyan na mga kailangan ma-impeach itong si Sara Duterte kasi nanganganib ang kanilang kinabukasan. Pagdating ng 2028. So yun ay ang pagtuunan yun ng pansin, mga mahal namin na mga leader, na mga politiko, ito pong kalagayan ng ating mga OFW doon po sa Middle East. Yung anong gagawin ninyo sa pagpatuloy na pagtaas ng presyo ng petroleum product, gasolina, yung diesel, na makakaapekto dito sa ating ekonomiya. So dapat yan ang tinitingnan nyo ngayon na kayo nag-meeting para magkaroon kayo ng brainstorming kung may mga brains kayo para pag-aralan ninyo kung ano ang gagawin. Ang nakatuon kayo ngayon yung impeachment, yung mga paghagilap ninyo ng mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Ano ngayon kung ma-impeach si Sara Duterte? Magkakaroon ba ng pagbabago ekonomiya natin? Matutulungan ba ng pag-impeach ni Sara Duterte yung kalagayan ng ating mga OFW doon po sa Middle East? Ayun nga yung mga katanungan yan, na kailangan po mag-brainstorm kayo. Kaya lang baka ang iba sa inyo wala namang mga utak. Biya ang nasa kanyo na ang alam nila ang tatanggap kayo ng pera, pipirma para ma-impeach po si Sara Duterte. Tiyak yan, merong lagayan na naman dyan. Napakalaki ng nawawala sa kabanang bayan natin. Kaya gagamitin na naman yan para impeachment ni Sara Duterte. So ito ngayon, wala pa si Dr. R. Dr. R, ba't wala ka pa ngayon? Hindi ka pa pumapasok. So ito ngayon ay desperate na ito, sa totoo lang mga kababayan, desperate na itong ang mga kalaban ni Sara Duterte. Hindi ko sinasabi na hindi ma-impeach. Ma-impeach yan. Kasi tiyak na nagbabayaran na. At sa susunod na linggo makikita. Hindi na tayo magugulat. Pero ang isang tanong diyan, bakit hanggang ngayon hindi nyo wala tayong narinig kung anong gagawin niyo sa mga kababayan natin na andun po sa Middle East.
Yun ay isa sa mga problema natin ngayon na hinaharap itong kalagayan ng wala hong humpay eh. Walang tigil po. Ang kantihan, pag binanata ng Iran ang Israel, gumaganti ang Israel, gaganti na naman ang Iran. Walang tigil at katunayan nga dalawang ay sinasabi lang daw na nagbanggaan yung dalawang eroplano. Pero sa totoo lang ay sino ba maniwala na nagbanggaan yung dalawang eroplano ng Amerikano na yung tanker plane na bumagsak ang isa, 5 daw na crew ang patay doon. Eh sigurado na tamaan yun ng ng missile. Ito binabasa ko ngayon ito sa isang ang Malaysia begins operation to bring home citizens under dependence stranded in the Middle East. Ay hindi ko alam kung ito ang mga nagtatrabaho, kung ito ay lang. May mga nagpupukpok kasi dito sa hub natin. Hindi ko alam kung ito ay mga trabahador o ito mga turista. Pero kasi itong Malaysia begins operation to bring home citizens under dependence stranded in the Middle East. So yun ay ang sinasabi. Yun ang sinasabi ngayon ng Malaysia na kailangan maiuwi nila ang kanilang mga citizens na stranded sa Middle East. Maaring marami din tayo mga citizen dito doon ngayon na stranded din. Maaring yung mga nag-tour, hindi natin alam. Kasi wala naman tayong naririnig sa ating pamahalaan kung ano ang mga kalagayan ng ating ng ating mga kababayan doon sa Middle East. Kasi wala naman tayong update. Pero ang alam lang natin, andyan ka na, Dr. R. Bumati ka. Dr. R, bumati ka. Magandang hapon. Wala pa. Bumati ka na, Dr. R. Yung sinasabi ko nga, yung intayin kita bago tayo magtalakay sa mga ibang issue. Nakatulad nga ngayon, So ito, ito mayroong inilabas, babasahin ko, Ngayon lang nilabas itong statement ni Sara Duterte. Naka-address po ito sa atin lahat. Kasi ang nakalagay dito, mga kababayan, media outlets have recently published what is described as a letter from Representative Diokno filed before the House Committee on Justice seeking the issuance of subpoenas to obtain additional documents and records in connection with the impeachment complaints against me. This only reinforces what I have been saying along. There is no sufficient evidence to warrant an impeachment case against me. The finding of sufficiency in substance by the Committee on Justice presupposes that the allegations in the complaints are supported by evidence. Ibig sabihin, walang ebidensya. The committee cannot conduct an investigation to search for evidence to support accusations already made in the impeachment complaints. Doing so would amount to a third fishing expedition. Hindi ko alam na si Diokno pala ay mangingisda by the House of Representatives. The first was the budget hearing in 2024, remembered for the now in famous line, let's stick to our plan. Ito yung sinabi ni Tiambao. The second were the hearings conducted by the Committee on Good Government and Public Accountability, which many will recall from the so-called Mary Grace Piatos attack.
Now we are witnessing yet another desperate attempt to search for evidence where none exist. Huh? The impeachment is a political attack designed to protect individuals and advance personal and foreign interest. Oh, nag-iiko. Sara mo yung Facebook mo. Ang sound. Ang sound. Pasok ka. Ano mo yung patayin mo na yung Sa panahon ng yung ano mo, yung sa Facebook. Kasi lumalabas sa ano natin. Bumati ka na. Dr. R. Bumati ka na. So, tutuloy ko. The impeachment is a political attack designed to protect certain individuals and advance personal and foreign interests. Among them are an official reportedly struggling with substance abuse, a congressman widely regarded as the mastermind of flood control funds, and his associates who allegedly received malitas of cash, and a legislator openly positioning herself for a presidential run. Even more disturbing is the treatment now being extended to Madriaga, an alleged kidnapper who fabricated an entire story. The request that he be given special treatment in the House of Representatives is a grave insult to the minor victim who was traumatized by his criminal acts. Meanwhile, communities around the world are scrambling to protect their citizens and find solutions to shocks in the energy and commodity sectors. Yet the Philippines House of Representatives and the office of the President remain preoccupied with a political nemesis who refuses to kowtow to their corrupt ways. This is another insult. This time as directed at our OFWs, the poor and the many Filipino families who may soon be pushed deeper into hardship as a result of war and its global consequences. God save the Philippines. Yukran Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. Dr. R, bakit di ka pumapasok? Yun, may mga nagpupukpuk dito. Mahirap yung may nagpupunstruct eh. So yan mga kababayan, yun po ang sinabi ng ating Vice President na tungkol sa impeachment. Alam mo, ma-impeach si Sara. Kasi mahigit na sa 200 ata ang pumirma eh. So yan ay ma-impeach siya sa Congress. Hindi ko lang alam kung pagdating yan sa pagdating yan sa Senate, kung if they have enough one-third ng kanilang mga senador ay bubuto na may impeach siya, medyo mahirapan siguro. Dr. R, magandang hapon. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Dr. R. Jay. Oh. Ayan, narinig mo na ako? Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Pasensya na po, medyo may problema po ang aking koneksyon. Narinig ko, Dr. J, ang inyo yata tinatalakay ay tungkol doon sa doon sa impeachment na naman ng Vice Presidente Sara Duterte, tama ba? Yeah. Sinasabi ko. Naka-open ba ang mo Facebook? Hindi po. Bakit Hindi po naka-open ang aking Facebook. Wala pong naka-open sa akin. Baka yung sa'yo, Dr. J. Wala, sarado ako. Opo, wala po. Wala pong naka-open sa akin na Facebook. Anyway. Tutuloy natin. Sinasabi ko yung kay Sara Duterte.
na yung tulat niya doon sa kwan. Ito po yung sagot do sa pinadala sa kanya na summons o imbitasyon? Kasi ang sinasabi niya na yung dali lang. Yung sinasabi kasi niya na sabi niya ng itong ay buwan yan naghahanap ang Congress, lalo na si Jukno, ng ebidensya. So nagpipishing expedition. So ngayon ang sinasabi niya na yung bakit ito si Madriaga binibigyan ng special attention o treatment na isang kriminal, convicted criminal, dyan sa Congress. May problema tayo eh. Naka-open Sinusuri nililinaw agad, hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka Dr. Jane. naka-open yung yung cellphone, kaya nag-i-echo yung sinasabi ko. Wala, Dr. Jane. Hindi Nawala na, okay na. Okay na. Kanina may open ka siguro na cellphone, kaya yung aking sinasabi ay nag-iiko. So balikan ko yung sinasabi ngayon ni Ginang Sara Duterte, yung sa kanyang sulat sa mga kababayan, na ito ang pinagtatakpan talaga nito, yung mga sangkot doon sa mali-malita na pera. Natatakot sila eh. Kasi ang kanila lang na pag-asa na pagdating ng 2028 at beyond na hindi sila makasuhan, kung si Sara Duterte ay hindi po makaupo bilang Pangulo. Dahil alam nila na yan, pag naging Pangulo ito, o di kaya ang pangkat nito maging Pangulo, sila ang hahawak sa gobyerno. Lahat ng baho na yan, dyan sa mali-malitang pera na yan, ay lalabas. Ganun po yan yun ang gist ng kanyang sinasabi nito. Na tama yung sinasabi ko kanina, ganun din ang observation nitong Vice President, na ang ibang bansa nagkukumahog kung paano nila maproteksyonan ang kanilang mga citizens. Doon po sa Middle East na kasalukuyang nagliliyab dahil sa gira, ay ang iniisip ng ating dito sa ang mga leaders natin kung paano siya matanggal paano ma-impeach. Di ba? Ano masasabi mo dyan ngayon, Dr. R? Totoo yan, Dr. J. No? Ilang araw na rin natin tinatalakay yan. No? Imbis na yung mga pinaka-importante na dapat na tinatalakay o inaasikaso ng ating mga opisyal, it doesn't matter if you're a mayor, it doesn't matter if you're a congressman, no? Or you're a senator, or you're a department head sa isang ahensya ng gobyerno na dapat na nangunguna sa paglilikas ng ating mga kababayan o pagtingin sa kaligtasan nila. Talaga Dr. J, hindi ko maintindihan. Ito pa rin impeachment ni Vice Presidente ang kanilang inaasikaso. No, nabanggit mo na Dr. J no, maleta. Yan ay nakakatawa diyan. Alam mo sa totoo lang. Kasi nakalagay dito sa sinasabi nitong ni Ginang Sara Duterte, among them are an official reportedly struggling with substance abuse. Adik ito. A congressman widely regarded as the mastermind of flood control funds and his associate who allegedly received malitas of cash, and a legislator openly positioning herself for a presidential run. Itong sinasabi niyang herself na to, kilala ko to, senadora ito.
may pangarap. Mataas ang lipad nito. Parang saranggola ni Pepe. Dr. J, siguro po no, station break muna tayo, no? Okay, station break muna. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. Ang oras po, alas 12:31 ng hapon ng Biyernes. Weekend, TGIF. Ha? Dr. J, Dr. A, TGIF. Ayoko nga TGIF, Dr. J, kasi parang ano lagi na lang na TGIF ng Senado, yung dapat na ginagawa na lang mga investigasyon, no? Yung mali-mali na yan. Nabanggit mo at nabanggit na rin dun sa sulat ng ating Vice Presidente na allegedly yan nga yung mga tumatanggap, no? Tumatanggap ng pera. Ito Dr. J, meron pang isang mainit no, nakaduktong dito sa malitang to. Yun nga yung mga dapat na importante na dapat na inuuna natin katulad niyan dito. Nililin lang niyo po ang taong bayan kasi no, ayaw niyo pong ipagpatuloy ang investigasyon tungkol diyan sa mga mali-malitang basura na yan. Wag niyo kaming linlangin, hindi ho tanga ang mga Pilipino. Alam ho nila kung ano po nangyayari. Nakikita naman ho obvious, no. Kasi Dr. J, nakakatawa, no? Kahapon na lamang, no. Napanood ko yung parang ito ay na live ng yung pinapunta yata Dr. J naimbitihan. So, nasa Pina itong 18 Marines at miyembro ng Army, no. Ito yung mga dating miyembro ng Marines at Army, no. Dr. J, di ba? Bakit hindi kasi nakakatawa kasi doon sa usapan sa Senado? Hindi daw kasi pwedeng maimbitihan. So, di umano dahil meron ng mga nakasampang kaso dito sa 18 ito, no? Nasampaan na daw ng kaso. Ito'y according doon sa Senate President, no? Vicente Soto III. Di ba kailangan pa raw alamin sa Committee on Rules kung dapat nga ba o hindi dapat na ipatawag itong 18 sa isang investigasyon. Ano tingin mo dyan, Dr. J? Medyo natatawa-tawa ako dyan . Bakit yung pinapatawag na sa investigasyon yung convicted criminal? Ayun nga, di ba? Bakit to? Bakit to? Di ba di ba, Dr. J, ang Kongreso ay upper at lower house, no? Yan Congress ang tawag natin dyan, di ba? Lower house ay yung Kongreso na nandiyan sa batasan. Ito naman pong Senate, ito yung upper house. Di isang kongreso lang yan, no? Isang congress, kaya nga pag tinawag, 20th Congress, di ba? Yung mga yan. Ba't nga yung pinapatawag si Madriaga, di ba, sa isang investigasyon na makaka-apekto po sa buong bansa. Tapos ito, yung ninakaw sa kaban ng bayan, tingnan nyo, wala na nga ho tayo yata talagang pondo para maiuwi itong mga kababayan nating nando sa Middle East, no? Parang wala na nga ho yata ang pondo. Ibig sabihin may mga nawawalang pera. Ayun ho ang malinaw. Meron hong mga basura sa maleta. Bakit niyo ho hindi papayagan na maimbita itong 18 ito para ho maisiwalat naman nila at malaman rin natin kung totoo mga sinasabi nito. Wala ho naman kami sinasabi na guilty ho yung mga pinangalanan. Pero bakit niyo ho pipigilan? Tapos sasabihin niyo hindi pwede dahil po sila ay merong nakasuhan sila, no? Bakit nga ito si Madriaga, no, na convicted felon? Iaharap niyo sa isang hearing, no? Sa isang impeachment hearing. Di ba? Hindi natin marawaan ang wisdom, quote-unquote wisdom nitong mga tawag natin dyan ng mga utak biya, no? Alam mo yung biya, kumakain ka ba nun? Yung isda naman. Pero pag narinig ko yung utak biya, naaalala ko yung mga muka. Hindi kasi ang biya among the
si Marine Life. No? Yun, maliit ang kanyang utak eh. Kaya pag kinain mo, nasaan ang utak nito? No? So, pag utak biya, ang ibig sabihin yan, kulang ang brain power. Akala ko kulang sa pansin. Hindi ko masasabing bubo eh, pero kulang sa brain power na sasabihin ko, wag na bubo. Kasi actually, bubo, wala namang problema yan. It shows lang kung ano ang brain power mo. Pero wag na natin sila tawagin ng mga bubo. So yan ay, alam nyo, pinagtatakpan ito ngayon. Ang natatawa ako dito sa sulat ni Vice President, na binabalikan ko dali. An official reportedly struggling with substance abuse. And a congressman widely regarded as the mastermind of flood control fund, and his associate who allegedly received malitas of cash. Teka, Dr. J, no? Kasi ang una mo kanina sinabi, official, tapos yung isa pa, tapos may associate. So, tatlo yan, ha? Tatlo. Okay. Tatlo. Kasi ang malitas of cash naman, yung mga associate, ito siguro sila yung mga pinangalanan doon sa affidavit ng 18 marine. Huwag na natin bagitin ng pangalan dahil ando naman official document naman yun eh. Tingnan na lang ninyo ho. Nasa listahan naman, nasa mga balita naman yan kung sino-sino ang ando ng mga pangalan. So sinasabi ni, at hindi lang yan, ito pa yung mga pipirma sa impeachment ni Sara na tiyak naman na mai-impeach siya sa Congress. Yung pumirma, magkano kaya binigay doon? May alam ka ba, Dr. Parang hindi ko alam. Parang hindi naman yata cash. Parang hindi yata cash, Dr. J, eh. Parang cheque yata eh. Parang cheque. Saka parang ano eh, Dr. J, parang di ba nung isang araw eh nahirapan tayo mag-broadcast dun sa sa Supreme Court. Pero ang mga usap-usapan dun eh, outside Metro Manila pinamigay eh. No? Outside. Kung cheque ang binigay doon sa pipirma ng mga congressman, ay ba may paper trail? Kung cheque yan. Alam mo naman, Dr. J, di ba maraming pwede kasi yan in the disguise of a certain project eh. Dr. J. Diba? Okay. Alam mo naman, meron kasing hard projects na tinatawag, tapos meron pang soft projects. So, hindi natin malaman. Hindi cash ang binigay, hindi cash. Hindi daw cash, pero hindi natin malaman. Ang malamang makakasagot lang yan, yung namigay, Dr. J. Kasi kung titingnan mo kung cash kasi, lalagay pa sa malita. Kung cheque, di ba? Kung cheque, sa bulsa lang. Ilalagay na lang, tutupiin na ilagay sa bulsa. O ilagay sa sobre, ayos na. Wala nang Marines na bubuhat, di ba? Wala na yung mga ex-Marines na bubuhat. Kasi... ito, Dr. J, ano to ito ay chismis So, ito hindi natin alam kung... wala tayong alam. Nagkikwentuhan lang tayo ng mga senaryo. No? Yung mga, kung ano yung kaganapan, ano maaring mangyari. Inikwento lang natin. Kasi iniiwasan nila, allergic na sila sa malita. Kaya ngayon, ang SM, nagsisisi ngayon dahil marami silang stock na malita ngayon. Wala nang bumibili. Wala nang gusto bumili. Alam mo, kailangan. Oy, mga kababayan, kung baka gusto niyo magkakuha ng murang malita, pupunta ka sa SM. pero Dr. J, ito pag minsan kasi marami din tayo mga kaibigan na politiko, no? Kaya lamang may dinalaw tayong gobernador doon sa South, no? Sa Mindanao. Pag yung malita po namin ni Dr. J ang binuksan po doon sa doon po sa X-ray, puro basura ho talaga. Puro basura at mga hindi nalaban na damit. Yun ang aming malita. Kaya yung mga kababayan natin na mahilig pa magbiyahe, kahit na ngayon ay nagkakagulo sa Middle East, tumataas ang presyo ng bilihin, tumataas ang presyo ng pamasahe, lalo na sa aeroplano, kung mahilig pa rin kayo magbiyahe,
on sale na ngayon sa mga department store at malita. Wala nang bumibili kasi ang mabili ngayon sobre. Kasi doon na cheque na lang, nilalagay na sa sobre yung cheque. Hindi, Dr. Dave, liwanagin ko lang, no? Natatawa lamang po kami, nakakatawa ko kasi ito. Dahil parang kasi na tayo no? Sa totoo lang ho, ako pakiramdam ko, inililin lang ho ako personally na itong mga opisyal na ito, no? Pinapaikot-ikot nyo po. Abay, bakit? Hindi naman ho kasi pwede na meron ho exempted at merong hindi exempted. Wala pong exempted sa batas. Kung sila po ay mapapatunayan na talagang involved dito sa hindi lang to billion, trillion pa to supposedly, Dr. J, no? Abay, wala pong exempted. Hindi po kayo exempted. Kaya ho kung sa totoo lang ho, hindi Dr. J, no, ito'y aking opinion lamang. Hindi nga ito dapat ikulong, dapat ipako sa krustong mga to no? Dapat ipako sa krustong mga to Problema pa pag pinako mo sa krus. Mahirap na maghanap ngayon ng matibay na kahoy. Kasi nabibili mo ngayon pulos kuko lumber. Naalala ko rin, Dr. J, no, napapanahon tong ipako sa krus dahil malapit na mahal na araw. Pero ito po, tatandaan nyo, pag ipinako kayo sa krus, hindi na kayo mabubuhay muli. Ayan, tama. Paano pa mabubuhay ang pinako mo sa krus? So yun, Dr. J, no, nakakalungkot na naasikaso natin ang impeachment ng Vice Presidente Sara Duterte. Pero po marami pong nahihirapan at maraming nakalagay sa peligro doon sa ating mga kababayan doon sa Middle East. Baka sinasabi niya tapos na ang gera. Hindi pa po tapos. Katulad niya kanina, yung nagpalabas ng warning ang Iran na lahat ng bangko, American Bank sa Middle East, tatargetin nila dahil nung nakarang araw tinarget ng Israel yung isang bangko doon sa Iran na maraming tao, maraming namatay na tao, maraming nasugatan. Ngayon gusto ng Iran gumante, kaya ang kanilang sinasabi lahat ng US bank ay kanilang tatargetin at katunayan nagsara na ang 150 branches ng Citibank sa Middle East. Sinara nila. Ngayon ang isang problema diyan Dr. na nabanggit ko kanina sa pag-umpisa ng programa natin. Paano ngayon ang remittances na mangyayari ngayon na padala ng pera ng ating mga kababayan sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas? Yun ang dapat bigyan ng solusyon ng ating pamahalaan. Ano bang mangyayari ngayon kung walang bangko? Yun nga, 'di ba? Napaka-mahal pa naman ng ibang yung mga institusyon na na negosyo, mahal ng charges nila doon sa pagta-transfer ng pera, no? Dr. J, no? Pero alam mo, Dr. J, no, nagpa-pile up ito, no, dahil doon sa gerang ito, marami tayong napipinto na na krisis. Yan ang sinasabi mo, yung remittances. Locally, Dr. J, nag-uumpisa na magmahal uli ang bilihin, Dr. J, no? I'm sure hindi naman to kayang i-monitor ng Department of Trade and Industry na talagang iisa-isahin nila, pero meron na pong mga pagtataas ng presyo ng bilihin, Dr. J. Bukod doon, Dr. J, no, merong nagbulong sa akin, no? Sabi nga sa akin, wag naman po sana, no? Ito'y gusto ko rin pong itanong, no? Ang sabi, Dr. J, hindi ko alam kung totoo ito. Isang buwan na lang daw ang supply natin ng langis, no? Based on na current natin na usage ng volume ng gasolina at crudo, isang buwan na lamang daw, Dr. J, natitira. Sinabi nga sa akin ng apo ko, gabi yan Sabi ko sa apo ko, anong gusto mong gawin natin ngayon? Di bumili tayo ng kabayo o kalabaw. Mamili kayo, kalabaw o kabayo. Sa dami Dr. J sa dami ng basurang ninakaw nila. Para na tayo bumalik sa pagkakalabaw Kaya nga, sabi ko, alam mo, sabi ko doon sa apo ko, alam mo, yung wala tayong, we have no choice. Hindi chismis, hindi haka lang to.
Nawala si Dr. J. Dr. J, nawala po si Dr. J. Ayan nga po, yun po ang naibulong sa akin, no? Parang isang buwan na lamang po daw ang supply ng crude at gasolina na natitira po, no? Na natitira. Alam po naman natin na wala dumarating. Dr. J, nandiyan ka na uli. Oo. Kaya sabi ko sa apo ko, mamili ka, kalabaw o kabayo. Anong kulay gusto mo? Ang kalabaw, karamihan, itim lang. Kasi, magiging pragmatic tayo. Ano magagawa natin kung wala tayong gasolina ang mabili? Kahit may pera ka. Ang isang malaking problema natin, yung ano ang aksyon ng ating gobyerno? Ano ang aksyon ng Department of Energy natin? Yun ang gusto natin malaman eh. Yun nga, Dr. J, matanong kita ikaw mas magaling dito di ba ang generation din ng kuryente ay gumagamit pa rin tayo ng ng fuel, no? Para ma-generate ang kuryente, tama ba 'yun? Ang gamit natin coal. Yung ginagamit natin. Wala tayong problema sa power generation kasi coal yan eh. Pero ang problema natin, ang mobility ng ating mga kababayan dahil hindi naman pwede na yung may mga magde-deliver ng grocery, walang silang magamit. Tama. Alam mo, sa totoo lang nakakahiyamang ikwento, no? Pero ako nung isang araw, nung mga katatlong araw na yata, Dr. J, ako pabalik-balik sa gasolinahan at nagkarga ng crude at gasolina, no? Pero sa totoo lang, Dr. J, ayaw ko nang gamitin yung sasakyan. No? Baka maubos tapos wala nang mabili. Bumili ka ng bisikleta na lang. Hindi na. Nakakatuwa doon. Meron akong electric bike, Dr. J. Kaya lang, hindi aabot sa stasyon kasi yung electric bike ko E-bike ang gagamitin mo ngayon, e-bike. Yun nga. At kailangan may padjak para pag naubusan ng kuryente, ng baterya, nagpapadjak ka ngayon. Yun ang gawin mo. Parang bumalik tayo sa Stone Age, mga mamaya wheelbarrow na gagamitin sa susunod. Dahil yan, sa pagnanakaw nyo sa pera ng taong bayan, hindi nyo pera yan. Yan lahat, most probably, Dr. J, malaking porsyento niyan ay galing sa buwis na binabayad, galing sa buwis na binabawas sa sweldo ng bawat Pilipino na naghahanap buhay, di ba? So, yun ang diyan na. So, kailangan mag-ano tayo. Tayo mismo ay marunong. Marunong mag-ano. Marunong. Dr. J, nawawala ka. Wala na naman po si Dr. J. Ayun na nga po, no? Sana po ay meron na siguro dapat na konkretong plano ang gobyerno na maipipresenta sa atin sa kabila na po ng mga nangyayaring crisis doon sa Middle East. Tayo po ay apektado nito, lalo na po tayo yun po ang ating primary na fuel source, no? So kung wala po tayong gasoline at crudo, wala po tayong produkto makakarating sa mga palengke na mga tahanan natin, no? So sa totoo lang po, sana magkaroon na ng itong programa ang gobyerno. So, Dr. J, narinig mo ba yung sinabi ko? Narinig ko na kailangan ano ang gagawin ng ating pamahalaan. Tayo tumatawa lang dahil wala naman tayong magawa kasi tayo ordinaryong mamamayan. Kung sabihin nila magtipid kayo sa gasolina, di magtitipid tayo. Wala naman tayong problema doon eh. Kung tayo naman ay pwede naman mag-broadcast ng hindi tayo pupunta sa station na malayo para sa iyo. Pero ano ba ang solusyon? Ano ba ang kanilang mga nasa isip na gagawin nila para ma-mitigate itong problema natin, ang crisis na to sa mga ating gasolina, sa ating fuel na yan? Dahil tayo, 100% ng ating fuel na ginagamit sa transportation, imported. 25% galing China, 25% galing South Korea, at ang iba na galing sa Indonesia at Malaysia at Singapore.
So lahat na yan, imported, diesel, gasolina natin. So ano ngayon may nabalitaan ako na ang China ayaw na muna magbenta ng gasolina, ayaw mag-export. So 25% na kinukuha natin na yan, sa kanila kukunin ngayon ang ipapalit nila. O kailangan ba magkaroon tayo ng fuel rationing? O isa yan sa mga solusyon dyan. O kailangan ba lahat ng kumpanya ngayon na privado kung kinakailangan mag-work from home na lang muna? O, di ba, Doktor? Yun ang mga ano dyan. Yun nga, Dr. J, yan, katulad niyan. No? Ibig sabihin, Dr. J, yan ang mga importante ngayon. Yan ang mga napapanahon na dapat inaasikaso nitong mga mambabatas natin at itong gobyerno natin. Huwag po nating asikasuhin yung mga secondary na ang tingin nyo ay mahalaga. Katulad doon niya, impeachment inaasikaso, yun ay inaasikaso. Aba, ano po, mga ilang araw na lang, ilang linggo, magrarant na naman po ang mga ang sangkatutak na dami ng Pilipino sa social media dahil wala po tayong malinaw na programa kung anong gagawin po natin sa mga susunod na mga araw, susunod na mga linggo. So hindi yan po yung sinasabi namin. Asikasuhin nyo kung ano yung importante. Yan. Maaari po tayong mawalan ng ng stock ng gasolina at diesel, no? Bukod doon, yung mga nahihirapan na kababayan natin nandun sa Middle East, no, Dr. J, no? Hindi po sila ligtas. Baka akala niya po ipagpupunta sila sa isang lugar na ang sinasabi po nila pumunta muna to a safer place. Wala pong safe sa gera. Wala talagang safe. Sabihin mo ba? Pupunta ka sa bunker ba tawag doon? Oo. Paano ka magiging safe anong gagawin mo doon? Paano kung nagliliparan yung missile, natamaan yung building kung nasaan naroon ang bunker niyo, dinatabunan din kayo ng building na yon. Wala, doon na kayo itong sa atin, itong problema natin, sinasabi nila na 30 days lang ang ating mga gasolina. Yun nga, anong solusyon? Ano ang nasa isip nila? Katulad ng mga batang nag-aaral, no? Ano ba kailangan na mag-study from home na lang muna? Para wala nang nagagamit ng gasolina para papunta sa paghatid ng mga bata doon sa eskwelahan nila. Dahil halos lahat naman ng kabataan pumapasok ngayon dito sa atin sa Metro Manila, hinahatid yan ng tricycle, ng e-bike, na kung ano-ano mga sasakyan. May mga service vehicle yan. Yung mga teacher, kailangan magbiyahe. Kaya ngayon, kung kailangan bang mag-study from home, yung mga kumpanyang malalaki, di staggered ngayon yung kanilang pagpasok sa opisina. Pero kailan marinig natin yan, sa magagaling dapat yung mga ganyang solusyon sa pamahalaan, wala tayong narinig Yun na nga. Yun ang problema sa atin di ba? Ang ginagawa niyo po, pinaparinig niya sa amin, si Madriaga. Convicted felon po yan Hindi ho kami interesado dyan. Hindi ho interesado ang bayang Pilipino. Hindi ho interesado ang mga Pilipino dyan. Ang interesado ho kami, paano niyo ho mapapauwi yung mga kamag-anak namin from the Middle East? Tapos paano ho, in the coming days, wala na ho kaming mabibiling gasolina at crudo. No, yun po ang mga importante. At isa pa ho, totoo lang, Dr. T, mag-iisang taon na ba to? Parang mag-iisang taon na, baka mag-birthday na to. Kailangan bumili tayo ng cake, no? Ibili natin ng cake, yung mga ano pang mas magandang itawag sa kanila? Basura men and women o maleta men and women, i-celebrate natin. Ang tagal-tagal na ho, wala pa ako sabi niyo ho sa amin, meron na kayo ipapakulong bago magpasko. Kailan ho bang Pasko ito? No? Saka ang sinasabi ho namin, imbestigahan niyo po yung mga Dr. J alam mo, meron ako nakausap galing sa probinsya ng Batangas. Aba, hindi daw ito simple. Isipin mo, magpe-press con ka, bubulat-lat mo yung mukha mo doon. Di ba? Ibubulat-lat mo yung mukha mo doon. Tapos magsasabi ka ng nagkabisado ka ng script.
meron daw itong ano no, meron daw itong meron tong katotohanan, no? Itong taga-probinsya nito Dr. J sa judiciary ito nagtatrabaho. So, sa amin po, ba gusto ho namin maliwanagan, gusto namin malaman ng totoo. Bakit hindi niyo ho imbestigahan, Mr. Lacson, no? Senator Lacson? Bakit ho pinagtatagal niyo pa? Mukhang magbe-break na magkakaroon yata ng bakasyon ng Senate, Dr. J. So ito'y matutulog na naman, no? Wala namang mangyayari dyan. Wala namang mangyayari dyan ngayon. Yun na nga. Tapos ito pang yung isa pa dito, banat ng banat, kasi daw, nakasuhan daw. Si Matriaga nga, iimbitahan nga doon sa lower house para maging witness sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente Sara Duterte. No? Yan nakakulong sa Muntinlupa. No, Dr. Tino, nakakulong Tama. yan. Nakakulong na po yan. Bakit po itong 18 nagpangalan, ayaw nyo hong imbestigahan. Tapos, inauna pa yung mga pinangalanan. Lahat sila nagpuntahan na doon sa NBI at nag-file ng mga kaso, no? Bakit hindi nyo ito, isa lang sa isang hearing, no, sa Blue Ribbon Committee? Huwag nyo kaming patagalin. Hindi po tanga ang mga Pilipino. Alam po namin kung ito po'y kung gusto, yun nga sabi ko din. Kung gusto, may paraan. Yun. Di ba? Ano yung Yung isa? kung gusto, may paraan. Yung isa, ano daw? Kung ayaw, may dahilan. Yun, Dr. J. Yan ang kasabihan ng mga Pilipino. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Ayun na. May isa pang hataw sa kalabaw, lakatay sa kabayo. Yun. Sa totoo lang, isa pa, Dr. J, meron pa ako naalala ko, no, yung isang kasama natin sa yung isang nasa na showbiz media yata ito, si Ray Pumalo, yung sinasabi niya lagi, no. Wag mag-deny, don't tell a lie. Yeah. Aminin, no? Aminin, no. Oo, yun. Huwag na muna. Huwag niyo kaming linlangin. Pilit na nililihis nila ang focus ng taong bayan sa kanilang walang ginagawa tungkol dito sa gira sa Iran, tungkol diyan sa pangangailangan natin ng petroleum product, tungkol sa kalagayan ng ating mga OFW doon, na hindi natin alam, wala silang sinasabi. Kahit anong hanap ko ng mga kanilang mga plano, wala tayong nababasa. Maaring sila ay tahimik na lang. Basta pag may dumating diyan ng mga Pilipino galing sa Middle East, i-welcome nila na kunwari sila ang nagpa-uwi. Ang hilig kasi sa tarpaulin. Hilig sa tarpaulin eh. May tarpaulin na nakaredy doon. Welcome home. Yun pala, umuwi ko sa yun dahil talaga mga turista pa na yun. Ay buti nga meron na nagsasalita. Kaya kayo mga kababayan namin, mga OFW na umuwi, kahit yung mga kapamilya po, sabihin nyo sa inyong mga kamag-anak, pag makakauwi, sabihin nyo po at ilathala nyo sa social media kung sino po talaga ang tumulong sa kanila. Hindi po yung sasalubungin sila, may dalang tarpaulin. Tapos, ng mga credit grabber po yung mga yan. May nakahanda ng tarpaulin sa airport eh. May pag may dumating galing Middle East, ilabas nyo kagad yan. Kaya sinasabi ko nga, may mga aids as if doing something. AIDS yan, AIDS. As if doing something itong sa ating pamahalaan. Wala na tayong oras, magpapaalam na tayo, Dr. Rar. May kasunod pa na programa. Medyo mainit po itong usapin na to. No? Ang amin lamang pong hinihiling sa mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sir, baka po pwede, unahin po natin yung mga mas importante po, no, para po sa mga kababayan natin. No? Maraming salamat po ulit sa ating mga tagapakinig. Magkita-kita po muli tayo sa Biyernes, alas 2:03 dito po sa inyong paboritong stasyon, CBS-DWAD 1098 kHz sa AM. Okay, sa ngalan na aking kasama, Dr. R, maraming salamat po sa inyong pakikinig at magandang hapon sa inyong lahat. Mainit sa balitang bago, inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka.